Hello, good morning mga ka-agri for today's video mga ka-agri. So ito nga mga ka-agri is panibagong video na naman natin. So every crop is separate natin sa pag-vlog mga ka-agri. Dahil hindi naman natin ma-explain masyado dahil sobrang kumbaga kung iisahin natin, sobrang haba ng video natin. So ito mga ka-agri, nasa likod ko mga ka-agri, mga ka-farmers, is yung pechay. Yung pechay natin mga ka-agri is naka-drip irrigation na siya. Ayun o. Ito yung hose mga ka-agri, mga ka-farmers na ginamit natin sa aming irrigation. So dito namin itatanim para less na yung labor cost natin mga ka-agri, mga ka-farmers sa pagdidilig. So ito, kumbaga maliit na investment din to mga ka-agri, mga ka-farmers, dahil hindi pa namin na lahat yung paglalagay dito sa aming mga crop. So far naman is tag-ulan, pero medyo okay pa rin. So problema na lang namin dito is weeds. Pero meron naman kaming maliit na traktora. So yun yung ginagamit namin every harvest, after harvest, araw agad. And then pinapataba namin yung lupa through organic application, foliar fertilizer mga ka-agri. So ito is na-harvestan na namin yung pechay na to. So yun, ipapakita ko sa inyo mga ka-agri, mga ka-farmers, yung punlang pechay namin doon na direct seeding. So dahil merong order mga ka-agri sa ating pananim na pechay, yung tanim natin na pechay, medyo medyo maraming damo, pero walang problema mga ka-agri. Pagkatapos nito pag-harvest ay i-araraw natin to kaagad. So napakalaking tulong yung traktura natin mga ka-agri, mga ka-farmers. Ka-agri, kung nakikita nyo mga ka-agri, mga ka-farmers, kumbaga ang laki ng spacing dahil na-harvestan na natin ito mga ka-agri. Hindi tayo nakapag-vlog mga ka-agri, mga ka-farmers. So ito yung okra, pechay, ampalaya. So ganun kami mga ka-agri, intercropping yung gamit namin na method dito dahil nasubok ko na kasi. Madalang kasi yung insekto mga ka-agri kapag yung katabi mo is iba yung pamili ng crops. So nakikita ko naman madalang yung insekto mga ka-agri. Yung mga insekto nito mga ka-agri, ito yung kumbaga sumisira sa ating mga pananim. Pero napagtagpi-tagpi ko na maganda pala yung method na intercropping. Ang kagandahan lang kung meron kang traktura na gagamitin. Dahil kapag araro ka, mahirap mga ka-agri. Dahil masisira din yung ibang crop na dadaanan ng kalabaw. So ito ngayon is mag-harvest kami. Kumbaga na lang namin ito mga ka-agri, simutin, dahil maraming harvest na maraming order sa pechay. So yun yung ampalaya. Next na naman pechay, kamatis, and then talong. So ganun lang kami mga ka-agri, mga ka-farmers. Simple lang, basta everyday gumagana, walang problema yun mga ka-agri. So yun sila nag-harvest. Kasi para tuloy-tuloy yung pag-harvest, hindi mapuputol. Sayang din naman yung oras, time, kung hindi mo hindi sustainable yung mga pananim natin. So yun mga ka-agri, mga ka-farmers. So ito nga is after ng vlog natin is mag-harvest tayo ng pechay. Hindi naman siya kumbaga batang-bata pa siya mga ka-agri, dahil nagmamadali yung mga customer natin. Hindi naman kinakailangan nating bigyan para hindi magtampo. So yun lang, kumbaga pakisama na rin mga ka-agri dahil highly demanded talaga yung pechay. Dahil ang kagandahan sa pagtatanim ng pechay mga ka-agri, mga ka-farmers, is pag wala nang nakaka-produce ng pechay, is tataas naman yung presyo. The law of demand and supply. So kaya napagtagpi-tagpi ko talaga mga ka-farmers. So kailangan nating sustainable yung pagtatanim. Kumbaga ladder rise ang pagtatanim. Harvest, tanim, harvest, tanim, harvest.
So yun yung problema namin dito is hindi pa namin makomply talaga yung ganong sistema dahil sa kakulangan sa tubig. Pero sooner or later mga ka-agri, mga ka-farmers, is yun yung solusyon na natin dito para magtuloy-tuloy tayo. Di naman kailangan na pangmadalian, kumbaga dahan-dahanin natin. Dahil pag ni-rush natin ay baka ma-failure din. Kinakailangan lang tiyaga-tiyaga, sipag-tiyaga, panalangin at diskarte. So hanggang dito na lang tayo mga ka-agri, mga ka-farmers. Maraming salamat sa inyong suporta.